aso eh. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Yung aso ko, hinatay mo, hindi ko na nalaman. Sarap yung aso ni Lourdes. Ayan o, kainin niyo yan o. Tawag ko nga sa'yo, mamamatay aso ka ng may aso. Masaya ka ba dahil naging mamamatay aso ka? Ang kaso sa public authority ngayong hapon, violation of Animal Welfare Act o ang paglabag sa batas sa karapatan ng mga hayop. Matapang at maingay na aso ng isang ginang, kinate at ginawang pulutan na nabuisit na kapitbahay. Ang karakter ng ireklamong ginang na si Lourdes Reyes, gagampanan ni Miss Marita Zubel. Ang papel naman na inireklamong si Archie Tolentino ay bibigyan buhay na aktor na si Mark Solis. Maingay at nakataling si Bantay, inasusena at ginawa pang pulutan ng kapitbahay. Nako. Sa malahayop na away ng dalawang partido, sino kaya ang may katwiran? Yan ang ating malalaman, mga kapatid. Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang mediation ay isa sa limited services ng Public Attorney's Office upang mabawasan ang dockets ng ating mga husgado. Ang nais ko lamang mapakinggan ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ang nagreklamo, Lourdes Reyes, 47 taong gulang mula sa San Jose, Montalban, Rizal. Maaari bang isalaysay mo ang mga pangyayari sa likod ng iyong kaso? Nireklamo ko to, gawa nung kinatay niyo yung aking aso eh. Paano po niya pinatay ang aso niyo sa pagkaalam niyo? Pinatay niya ng madaling araw. Pinag-aawayan niyo ba yung asong yan bago pa niya kinatayan? Naiingayan daw siya sa aso ko eh. Sabi sa'yo? Aling Lourdes! Oo, ano yun? Aling Lourdes! Wala ho bang pahinga itong aso nyo? Kanina pa ho tahol ng tahol eh. Nakaka-istorbo na eh. Ano ka ba naman? Siyempre kakahul yan, aso yan eh. Ikaw lang naman tong mareklamo eh. O tamo, tumitigil naman yan eh. Tahol ulit yan eh. Hindi nyo ba pwedeng ipasok muna yan sa loob ng bahay o kaya gawan nyo ng kulungan? Nasa gitna po ng kalsada eh. Nakakaabala na, pati kami mga kapitbahay. Oh, sabi sa'yo, titigil din niya. O, kita mo. Eh siya ang maingay eh. Pag umuwi siya galing sa trabaho, uwi siya ng madaling araw. Nagbawala siya eh. Masyado siyang maingay. Lahat ng kapitbahay ko nabubuisit sa kanya. Walang hiya to eh. Di totoo yun, sinungaling ka. Yung Napaka walang kapitbahay hiya to. natin, nagagalit sa'yo dahil yung Sobra-sobra mga ginawa dumi mo. ng aso mo. Hindi mo ba alam? Tumatay yung aso ko na mo yun, dun sa mahal na mahal harapan ko. ng bahay namin. Dinadakot ko yan. Thank you. Kung marunong ka mag-alaga ng aso mo, lagay mo sa kulungan, yung aso wag ko mo dati kong itali-tali tinatali dahil sa pinto nakakawala dahil yung aso bantayan mo. sa mga magnanakaw. Paano kung nakagat ako ng aso mo? Pagamot Magagamot kita. mo ba ako? Ipagamot kita kung kinagat. Hindi ka Buti naman kinagat. nakapatalon ako. Kung nakashort Sandali, pala ako. sandali Wala po. kang kinagat, Sandali hindi po, ka Mang kinagat. Archie. Gaano po kalapit ang bahay niyo sa bahay ni Archie? Kapitbahay ko lang siya, ma'am. Saan mo ba tinatali ang asong ito? Dati kong talian doon talaga sa may pintuan ko. Talian ba ng aso yung pintuan namin? Malayo naman, hindi naman sa Malayo ba pintuan yun? nyo. Nangababa ng Pintuan ko dito tali lang ng naman sa aso mo? gilid. Yung bang bahay Dapat mo, Aling natatali mo Lourdes, sa loob ng bahay mo. katabi-katabi. ba Hindi yung ako sa man doon, pintuan dito namin? lang sa gilid. Pag sinarado ko yung gate, nakapasok naman yung aso ko. Kaya lang talaga naiingayan sa pagdating. Pwede bang Walang drawing hiya mo ka kung paano sinungaling yung eh. pwesto ng bahay mo sa bahay niya at saan mo tinali? Yung Minsan Bigyan natali mo pa isang sa malinis bintana na papel. namin. Mag-drawing ka dito sa lamesa kung paano ang bahay niyo at kung saan mo tinali ang aso. Sige. Ito. Ay. Ito. Pinaka. O yan, sige, naintindihan ko na. So, lumilitaw. O, tama ba to, Archie? Opo. Tama? Opo. Andito yung bahay mo, andito bahay ni Lourdes. Ito, gate mo, pinto mo, gate niya. Ang aso nandito. Opo. O yan, o sige, naintindihan na natin lahat ngayon. May galit ba sa'yo itong si Archie, Aling Lourdes? Talaga may galit siya doon dahil sa aso. Dahil hindi siya makatulog sa gabi. Eh, wala akong magagawa eh. Alaga ko talaga yun, ma'am eh.
Bakit ka nag-aalaga ng aso? Kasi maraming magnanakaw sa amin eh. Yung bantay ko talaga yun, ma'am. Bantay mo. Bantay ko talaga. Siya walang aso. Siya walang aso. Paano Umuwi nilalaman na siya ang pumatay ng madaling araw? Mismo sa kapitbahay ko, nalaman ko. Kay Man Tomas. Nakita ko, kinatay ni Archie. Pinaluto pa nga niya sa akin ng adobo. Ang sarap! Ano? Oo! Nakatawa yung mga kapitbahay ko. O, wala na siyang aso. Kaya wala malinis. Masarap! Ayos yan! Wala namang gugulo sa labas dyan na. Tingnan, grabe. Pag pumapasok na lang ako pare, lagi. Hindi ka na may-istorbo, paring Archie. Siyempre. Sarap ng pulutan natin ngayon, oh. Ayos pagka-adobo ko yan, oh. Oo, ayos yan. Wala namang gugulo sa akin dyan lagi. Tingnan na lang ako, grabe. Wala na akong bantay doon. Kaya hindi ko makalimutan yan. Mahal na mahal ko Yung yung mga aso ko kapitbahay talaga mo, eh. napopulisyo Hanggang ngayon, din sa iniiyakan tayo ko ng yan. aso mo. Sa totoo lang. Hanggang ngayon, iniiyakan ko yan. Kakambal ng buhay ko yan. Tama lang Aso yung ko na mga yan. walang aso mo. Sobra. Ay, sa aso mo, pag hindi siya lasing, mabait siya. Pag hindi siya nakainom, hindi naman kasi kami nagbabatan. Simula nung pinatay niya yung aso ko eh. Nabubuisit ako sa kanya. Sinabihan na kita, di ba? Ilang taon na ba kayo January 28, magkapitbahay? Sinabihan na kita. Wala pa namang 1 taon. Pero nung una, mabait siya sa'yo. Mabait naman niya sa akin. Kaya lang talaga, nagkaroon ng kami ng gap ng dahil sa aso. Kinausap ka ba niya? Hindi Tungkol niya sa kasi aso? ako kinausap eh. Bigla Kinausap lang niya kita. pinatay eh. Dinededman mo lang ako eh. Kinakausap kita eh. Ano ba pangalan ng Wala aso kang mo? pakialam eh. Bantay. Bantay. Oo. Anong lahi ba yung aso mo? Askal lang Kinagat yun, ako ma'am. ng aso mo. Askal. Askal Saan mo lang. yan Paggamot nakuha? Pero Wala ako. mahal na mahal ko talaga yun eh. Ang anak ko, iniyakan talaga yung nun eh. Niyakan ng mga bata. Ilan ba anak mo? 7, ma'am. Ano sabi ng mga anak mo? Iniyakan na ang mga anak ko eh. Mama, wala na tayong aso. Nung gagawin ko, wala tayong magagawa. Pinulutan na eh. Yung ba'y binili nyo o bigay lang sa inyo? Bigay lang po. Sino nagbigay sa inyo? Yung kaibigan ng asawa ko. si Binigay? Mandy. Ilang taon ang nakakalipas na ibigay sa inyo? 2 years na yun lang sa akin eh. Bali, pet nila yung aso na yan? Opo. Mahal na mahal nila. Mahal na mahal talaga eh. Sobra. Bakit ka umiiyak? Sobrang pagmamahal ko dun sa aso ko eh. Mahal mo nga yung aso mo. Kalagaan mo. Mo ng kulungan. Hindi ko talaga makalimutan yun hanggang ngayon. Sobra. Di, kung paanong iyak mo ngayon? Siyang iyak ng mga anak mo? Opo. Di ba sabi mo, Sabihan na kita yung aso mo Aling eh. Lourdes, Sabi mo marami eh. magnanakaw doon? Marami. Eh bakit kaya hindi sa loob ng bahay mo na lang tinali si Bantay? Bakit Nakapasok sa loob din yun, ma'am. Kaya lang, siyempre sa gate ko, kumbaga nasasagi talaga yung pinto nila kasi yung pinto nila yero eh. Medyo malaki yung pinto nila, nasasagi yung ano ko, pinaka-gate ko. So ano ngayon ang reklamo mo? Bayaran niya na lang yung pagkatay niya sa aso ko. Tapos, umalis na lang siya dun sa tinitiraan niya para wala kaming gulong. Di mapigilang maiyak ni Aling Lourdes sa sobrang sama ng loob. Paano ba naman kasi ang kanyang itinuturing na best friend na si Bantay, pinartner lang sa alak ni Archie. Nako naman Archie, cruelty to animals yan. Sabi niya? Ay, pag nalalasing yan, ma'am, sobrang sira ulo yan eh. Di mo ako Grabe. nakita pumatay ng tao. Eh, tingnan mo yung hitsura Nako! yan. Nako! Kinakabahan ako sa'yo, Archie, ha? Aso lang pinapatay ko, hindi tao. Ang nireklamo, anong pangalan? Ang inireklamo, Archie Tolentino, 24 na taong gulang mula sa San Jose, Montalban, Rizal. O sige, isalaysay mo nga. Yung aso Ano niya ang po, nangyari? Sinasabi ko po sa kanya yung aso niya noong January 28. Sinabi ko po, yung aso mo, ilagay mo sa loob ng bahay mo, ikulong mo. Hindi nyo po ba pwedeng ipasok muna yan sa loob ng bahay o kaya gawan nyo ng kulungan? Nasa gitna po ng kalsada eh. Nakakaabala na, pati kami mga kapitbahay. Oh, sabi sa'yo, titigil din niya. O, kita mo. Si Kaul ng Kaul, alam niya naman yung trabaho ko panggabi. Uwi ako na madaling araw, kailangan ko matulog, baka makatulog. Yung aso niya dahil kumakahol. Tapos nung January 30, dinakma ako sa binti. Oh, Buti nakapantalon ako. Paano kung kinagat ako ng aso niya? Papagamot niya po ako? anong ginawa mo sa aso nung dakmain ka? Pinalo ko po, pinatay ko, sinaksak. Pinatay mo, sinaksak mo. Anong pinansaksak mo? Kutsilyo po. Saka paano ka Ay, nagkan ng ay, ay. kutsilyo? Nasa labas ng Pumasok po bahay. ako sa loob ng bahay.
Oh, pagkasaksak, ano Mamaya ginawa mo? Pinulutan po mga anak namin. ko na, hindi lang Sino aso, nagluto? papatayin yan. Mga anak ko na Tomas rin. po. Sino Papatayin man na rin Tomas yan. ang nagluto? Yung kapitbahay po Sobra. namin. Yung kapitbahay mo, anong po pangalan nun? Ano ginagawa? Tomas po lang yung kilala ko dun eh. Tontuwa si Man Tomas, may niluto siya. Sarap na sarap Tuwa po sila si sa Mang aso. Tomas. Anong luto ginawa nyo? Kaldereta? Hindi po, adobo. Adobo? Adobo. Kadobo lang lahat yon? Opo. Gano'ng kasarap yung adobo mo? Tuwang-tuwa sila Sarap eh. po. Matama yung aso ko eh. Sobra eh. Ang aso Kailan mo siya ilayo kinausap? mo. Nung January 28 po, kausap ko siya. Oh, sige, Hindi ko, kwento Ate mo. Lourdes, yung aso mo, ilagay mo sa loob ng bahay mo. Wag dito Nasa loob sa naman gate. ng bahay ko yung aso ko ah. Nasa loob ng bahay mo? Eh, yung aso mo, pakalat-kalat nga yung tae. Dinadakot Pag ko yung tae. nakakawala. Wala akong pinaluwis yung tao. Lahat ng tae, Whereas yung lahat dinadakot ng ko tao yan. dun sa kapitbahay natin eh, Tinatago ko dahil sa kanal. aso mo eh. Kayo lang mainit talaga sa aso ko. May anak ka ba na maliit? Niyadaan niyo Wala lang po, sa... pamangkin po. Niyadaan niyo Ilang lang sa... taon yung mga pamangkin mo? Bagong panganak pa lang Sobra. po. 5 buwan. 5 buwan. Kailangan Sinong kasambahay mo? Mga kapatid ko po. Mga kapatid mo? Eh, nung pulutanin niyo yung asong kinatay mo, sino-sinong kasama mo? Mga barkada ko po. Ilang kayo nag-inuman? 10 po. Ah, maligaya ka no? Nakapagpaligaya ka Tuwa-tuwa ng sila eh. ano, no? Siyam na kainuman mo. Tuwang-tuwa O, sila. nakailang boting ala kayo nun? Sobrang dami Marami ng po. karni nun eh. Madami? Taba nun eh. Anong pakiramdam mo habang kinakain mo yung asong kinatay mo? Sarap po. Masaya sila. Masarap? Tuwan-tuwa ka rin nun? Po. Maligaya ka? Kumain eh. Ano sabi ng mga kainuman mo habang nagiinom? Sabi po ng mga kainuman ko, masarap yung aso ni Lourdes ha. Kung ako lang, Masarap kung ako ang lang aso ni talaga, Lourdes, sinasabi. Malinis daw po eh. Sobrang linis kasi ng aso ko na yun eh. Kaya tuwang-tuwa sila sa sarap. Eh, anong sabi ni Lourdes nung malaman niya pinulutan mo? Nagalit po, nagwawala. Archie! Bakit po? Si Archie, nasaan? Ay, bakit ano po yan, Aling Lourdes? Ay nako, basta palabasin mo dito yung Archie na yan. Archie! Archie! Archie, lumabas ka rito! Lourdes naman, oh. Wala na nga asong kumakahol na maingay, pinalitan naman ng bunganga nyo. Ang kapal talaga ng mukha mo, ano? Yung aso ko, kinatay mo, ni hindi ko na nalaman. Ba't ko naman ipapaalam sa inyo, yung magkaaway nga tayo. Utak naman, oh. Napakawalang hiya mo. Sus. Bakit mo ginawa yun? Alam mo naman, alaga-alaga ko yung aso ko. Tagal ko nang sinasabi sa inyo yan. Sabi ko, itago-tago nyo yung aso nyo, di ba? Tama lang yan. Archie, masaya ka ba dahil naging mamamatay aso ka? Hindi naman po. Eh di ang tawag ko ngayon sa'yo, mamamatay aso ka ng may Hanggang aso. ngayon, sobrang sama ng loob ko. Ayon sa nabalitaan namin, pinagbabantaan mo pati buhay ni Ay, hindi Aling po. Lourdes. Hindi naman po ako Ay, di naman. mamamatay Anong na sinabi ako eh. sa'yo, Aling Lourdes? Napaka-perwisyo mo talagang bata ka. Bayaran mo yung aso ko. Bayaran mo. Bayaran? Ba't ko ba bayaran? Ikaw, pag hindi ka pa tumigil dyan, pati yung mga anak mo, kakatayin ko na rin, ha? Ah, sinabi niya yan? Pagnalasing yan. Wala akong sinasabi Sobra. sa'yo. Sinungaling ka, Babantay, gawa mo lang yan. babantayan pa niya yung mga anak ko. Bakit Pati mga nakita anak mo mo ba ako kakatayin, pumatay ng tao? sabi niya? Ay, pag nalalasing yan man, sobrang sira ulo yan eh. Hindi mo ako Grabe. nakita pumatay ng tao. Eh, tingnan mo yung hitsura Nako, yan. nako, kinakabahan ako sa'yo, Archie, ha? Aso lang pinapatay ko, hindi tao. Kundi po ratio yung aso mo, hindi ko papatayin yung aso mo. O ikaw, Archie, paano pa kumahol yung aso? Gayahin mo nga. Ah, sige nga, Sobra. paano kumahol yung aso? Anong oras mo pinukpok yung aso? Alas 3 po. Nang anong oras yun? Madaling araw po. Lasing ka Madaling nun? araw, wala akong Nakainom alam-alam. po. Nakainom ka? Po. Sobrang- Bakit mo pinukpok? Ang ingay po ng aso niya eh. Pero Wala wala kasi pang hindi nakagat yung kumakain. aso kahit isa, wala. Wala po. Wala pala naman eh. Ako pa lang pong kakagatin. ingay lang ang dahilan. Kailan talaga. Mga ilang kilo yung aso? Mga Lalo 3 na kilo kung lang gawa sa po. kanila Mga hindi 3 maganda. kilo? Mataba ba yung aso? Hindi naman gano'ng mataba po. Kumakanta-kanta pa kayo habang nagiinuman? Hindi po. Tuwa sila. Ano ang sinasabi nyo habang nagiinuman? Kwentuhan lang. Kichismis Sino pa sila. pinagkwentuhan nyo? Si Aling Lourdes? Ano mga Kung pinagkwentuhan nyo? pinagkichismisan nila. Sarap yung aso ni Lourdes. Sikat pa si Aling Lourdes. Hindi po. Hindi ka ba naawa doon sa aso nung katayin mo? Hindi siya naawa Sinakmal doon po kasi ako may ng pul- aso para niya may eh. pulutan Nasa sila. nasakmal sa'yo? Pakita mo nga sa Wala akin. po, yung pantalon ko lang po napunit. Buti po Ah, nakapantalon ako. napunit yung pantalon. Oh. Hindi po ako nakapantalon. Oh. Sasakmalin Eh, hindi, ako. pumasok ka pa sa loob ng bahay para kumuha ng kutsilyo eh. Binalikan ko po yung aso Wala niya. nang danger kung ganun. Wala naman nangyari na Binalikan sa'yo. ko po yung aso niya. Wala ka bang aso? Wala po. Mula pagkabata, hindi ka pa Parang nag-alaga ng palibasa, wala aso? silang ayos. Pusa, hindi ka nag-alaga? Mayroon po pusa. Nasaan yung pusa? Sa bahay po namin. Diba maingay din yon?
Umiiyak pa nga minsan yun eh. Iyak! Ako may pusa, may aso ko. Umiiyak lang po yung Neto pag ko. mayroong buntis. Ay, yung aso mo, Aling Lourdes, may bakuna ba yon? Wala po, bakuna yun, walang ma'am. bakuna po yung aso niyan. May bakuna raw, oh. Wala po, bakuna yung walang aso. bakuna yung aso May niyan. bakuna. Pina-injection ko yun, ma'am. Ah, Unlimited. Walang bakuna yung Sa aso barangay mo. ko pa yung Nako, pinala. may May injection rabies pala yung naman. aso niyan. Sigurado ka, saan mo pina-injectionan? Sa barangay. Ang best friend ni Aling Lourdes, itinuring na sobrang worst enemy naman nitong si Archie. Paano ba naman sobrang imbierna ta talaga ni Archie? Dahil kahol ng kahol ito gabi-gabi. Kaya naman ang solusyon, kinatay niya ito. Kwento pa ni Archie kay attorney kung paano niya pinatay ang kawawang aso. Nako, ang bad na kapitbahay. Kaya kung kayong tatanungin mga kapatid, ano nga ba ang gagawin niyo doon sa tumatahol na aso? Ate? Tataboy ko lang po yung aso. Yun, ganun lang kasimple. Psst, ganun. Okay, sige. Tinaboy na rin niya ako dito. Dito, magtanong din tayo. Kayo po, Paamuhin ko po yung aso. ano pong gagawin niyo para umamo sa inyo yung aso? Pagkain. Pakainin. Sige, para tumigil na ng katatahol. Kayo po, mami, ano po ba ang solusyon natin sa tumatahol na aso? Dapat pong sawayin, tsaka po paamuin yung aso. O kayo po, ano pong masasabi niyo dito, Nay? Saway ng may-ari para hindi na maingay. Ay, nako, grabe talaga ang malahayop na pag-aaway na ito. Ano nga kaya ang solusyon? Ilang bahay na ang hindi nanakawan dahil may asong kakahol-kahol nang pasukin ng magnanakaw ang kailang tahanan. Kaya napakasamang ugali na tayo'y maging mapagsik sa mga hayop. Dahil sa pagkatay ni Archie sa alagang aso ni Lourdes, pwede siya ireklamo ng paglabag sa Animal Welfare Act. Nakasaad sa Section 6 ng nasabing batas na mahigpit na ipinagbabawal ang pananakit, pagpapabaya, di maayos na pagtrato o pag-aalaga, paglabanin at pagpatay sa hayop. May parusang pagkakakulong na hindi baba sa 6 na buwan at hindi higit sa 2 taon o kaya ay multa na hindi baba sa 1,000 piso at hindi tataas sa 5,000 piso o kaya ay parehas sa ipapatong kulong at multa ayon sa diskresyon ng korte. Tungkol naman sa pagbabanta ni Archie sa buhay ni Aling Lourdes, ito ay may parusang 1 hanggang 6 na buwang pagkakakulong at multang hindi higit sa 500 piso. Aso man yan, may karapatan yan. At may batas na umiiral sa ating bansa. Ang tawag dyan ay Animal Welfare Act of 1998, Republic Act 8485, na ang sino mang magiging mapait, cruel, mabagsik sa mga hayop, papatay ng hayop, killing, nakasulat sa batas, killing of any animal, no? Nang walang kadahi-dahilan, validong dahilan, ay pwedeng makulong at maparusahan ayon sa umiiral na batas na ito. At ang piyansa dyan, mababa, kaya mo siguro to, 4,000 piso lang. 4,000 pesos lang ang piyansa dyan. Pero pwede kang makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon. Kaya ang sabi ko sa'yo, mamamatay aso ka ba? Lumilitaw, mamamatay aso ka. Hindi ka mamamatay tao, pero mamamatay aso ka. Ang mangyayari dyan, pwede kang maaresto, pwede kang makasuhan, makulong at maparusahan ng ating hukuman. At ang nag-aalaga naman ng aso, kapag nakakagat yung aso mo na yan, gagala-gala yan, ayon naman sa Kodigo Sibil, pwede kang magbayad ng damages kapag ang aso mong ito ay nakakagat o nakaperwisyo ng mga tao. Ilang bahay na ang hindi nanakawan dahil may asong kakahol-kahol, nagising ang may-ari ng bahay nang pasukin ng magnanakaw ang kailang tahanan. Kaya napakasamang ugali na tayo'y maging mabagsik sa mga hayop. Dahil ang mga hayop na ito, ibinigay ng Diyos sa atin, tamang tayo ang may kapangyarihan sa kanila dahil mas matayog ang ating isip, pero sila ay dapat nating alagaan at proteksyonan. Kaya tinatanong ko kayo ngayon, Aling Lourdes, asunto o areglo? Areglo na lang, ma'am. Anong gusto mong areglo? Bayaran niyo na lang yung yung aso ko. Magkano? Kung anong kaya niya, bilang kapitbahay. Nandun na yun patay na yun Tapos umalis siya doon. Umalis siya doon. Para matapos na ako, manahimik na rin ako. Archie, asunto
o areglo? Areglo na lang po. Anong areglo mo? May Bayaran ko kondisyon na siya. lang po yung aso. Magkano babayad mo? 500 po. Alit naman. 500 lang. 3 kilong karne yun. Special na karne yun. Sabi mo nga, napakalinis. Magkano na 1 kilong baka ngayon? 500? Yun lang kaya mo? Opo. Aalis ka sa lugar na yan. Ayaw na sa'yo. Saka na uuwi. Saka na uuwi pag alis mo Hanap dyan. po ng ibang upahan. Kailan ka magbabayad? Pag-uwi po namin. Pag-uwi. Opo. Mabayaran mo siya. Aling Lourdes, okay ba sa'yo 500? Okay na po yan. Wala na rin, ma'am, yung aso ko eh. Pag hindi nagbayad, asunto. Aling Lourdes, asunto. Kulong, hanggang 2 taon. Piyansa, 4,000. Mas mahal pa yung piyansa. Huwag mo nang uulitin yun. At yung sinasabi mo, Aling Lourdes, na ang banta niya ay isusunod niya. Anak ko. Ang mga anak mo sa aso. Sinabi ba talaga niya yan? Opo. Nung malasing siya, Anong oras niya sinabi? umaga. Kailan? Abang sila ng pupulutan doon. Pagkatapos ng pulutan nila, Aba, ay grave threat yun ah! Wala pa ako Pwede kang sinasabi makulong sa ng kanya 6 na po. taon! Nako, prisyon! Correctional yan. sobrang kalasingan niya Grave yun, threats, ma'am, eh. Article 282 of the Revised Penal Code, pananakot. Baka nga Kailan po yun mapagkamala mo nasasabi aso nun? yung mga anak niya. Eh, ikaw nga Hindi po umalis ako na kaya sa lugar na mamamatay yon. tao. Hindi po ako mamamatay tao. Hindi ka nga mamamatay lang tayo. Kung nalalasing ka, wala ka sa sarili. Mamamatay aso nga lang daw siya Hindi eh. na ako tumingin sa kapwa. Humingi ka ng tawad kay Aling Lourdes. Lourdes kayo. Pasensya na po. Mga ginawa ko sa'yo. Paano ka hihingi ng tawad sa aso? Patay na. At meron pang isa, yung aso na yon, pet ng mga anak niya. 4 na minor de edad. Eh, isa ka pang kaso. Pag hindi ka nagbayad, child abuse. Dahil kapag ang laruan, wala kang hayop ng isang bata o minor de edad, ay kinuha mo, pinatay mo, tinago mo, inagaw mo, child abuse yun. Oh, hahaba pa sentensya mo. Napakarami sentensya ang aabutin mo kapag hindi ka nakipag-areglo kay Aling Lourdes. Tumupad ka sa pangako mo, ha? Opo. Tawagin na natin si Attorney Juliero para sa inyong kompromiso. Kami na nakalagda sa kasunduang ito'y napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, nangangako si Archie Tolentino na babayaran niya si Lourdes Reyes ng halagang 500 piso ngayong araw ding ito. Nangangako rin si Archie Tolentino na aalis na siya sa bahay na kanyang inuupahan na kapitbahay ni Aling Lourdes. Kapag hindi tumupad sa usapan si Archie Tolentino, ay itutuloy na ni Aling Lourdes ang mga kaso na maaaring isampa laban kay Archie. O, Nay, sang-ayon ba kayo doon sa napagkasunduan? Okay ba sa inyo yon? Para po kay Ann Lourdes, dapat po yung tali ng kanyang aso, hindi masyado mahaba para hindi lumabas ng bakuran niya, para hindi makaperwisyo. Tapos yun po yung ingay naman na nireklamo ni Archie, kung hindi makinig si Ann Lourdes, barangay, kunyari yung sa barangay nila, doon siya magreklamo para kumbaga may mag-aayos sa kanilang dalawa sa problema nila. Hindi yung parehas na mainit ang mga ulo nila. Kayo po? Para sa akin po naman, ang gagawin niya sa gabi, kukulong yung aso niya para hindi nakakapuriso sa mga taong dumaraan o kagaya sa kapitbahay niya si Archie. Gabi kung ang trabaho niya, siyempre, kailangan niya na huwag yung aso niya, huwag makapuriso sa kapwa niya. Okay, dito naman tayo. Tingnan ko nga yung mga kapatid natin dito kung okay pa. O ano, kuya, kamusta ba? Ako, dog lover din ako. Pagka nakakita ako ng asong nakatay, masakit din para sa akin. Kaya payo kay Archie, kung may reklamo sa kay Ann Lourdes, pwede naman nila pag-usapan yon. Kung hindi naman makinig sa Ann Lourdes, pwede niya parating sa barangay. Lagi po nating tatandaan na kung tayong mga human beings ay may human rights, ang ating mga alaga naman ay merong animal rights. Isa pa, walang problema na hindi nadadaan sa mabuting usapan. Ang taong mabagsik at mabalasik sa hayop ay mapait din sa kapwa-tao. Kapag hindi nagbago si Archie ng pagtingin sa mga hayop, maaaring dumating ang pagkakataon kahit ang kapwa-tao ay kaya mong saksakin, kaya mong patayin ng walang kaawa-awa at kahabag-habag. Kaya pagkakataon ito para mapagnilay mo, Archie, na ang mga hayop
ay may buhay din kagaya natin. Kaya kung meron tayong dapat gawin, lagi nating iisipin, ito ba'y labag sa karapatan ng aking kapwa-tao? Labag ba ito sa karapatan ng kapwa ko nilalang lamang? Ang ating buhay ay hiram na hindi dapat wasakin ng sinuman. Kaya lagi nating tatandaan, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating mediation. Oh, Nay Lourdes, anong nararamdaman mo ngayon? Okay na yung pakiramdam ko. Kahit pa paano ba, naibsan yung sama ng loob mo? Medyo nawala na yung sama ng loob ko at nailabas ko na. Pero sa nangyaring sa'yo na ganyan, sa tingin mo ba mag-aalaga ka pa ng aso ulit? Pag meron akong nakuhang magandang aso. Oh, Archie, ano nang natutunan mong leksyon? Magpapakabait na po ako sa mga hayop. Maganda na po yung ano namin. Hindi na po ako mamamatay ng hayop. Ikaw kaya isako ko yung gamit mo! Isako ko yung gamit mo! Wala matutulugan yung 2 taon kong anak! Anong gagawin mo? Sa galit ko, yung aking pagkakamura po sa salita sa akin ng ganun. Isa ka pa matanda ka! Punta ka na punta dito! Wala pa nga kami pambayad sa'yo! Pambira ka naman pala! Nag-aaway kayong mag-asawa! Anong pakialam ko? Ang nangyari po dito, Nanay Erlinda, senior cut nyo po eh. Sinyerit nyo po siya. Hindi ka magsisinsiligan mo ng katanungan. Ihahatid ang katotohanan. Dito na ang public. Hindi